One. Good afternoon, everyone. Are you blessed? God is good. And all the time. Glory to God, glory to Christ Jesus. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. May bagong dalo po ba sa gawaing ito? Amen. Amen. Bagong dalo, pwede pong pumunta sa harap. Amen. Para i-welcome sister para sa Diyos na buhay. Hindi po sa tao, sa ating Diyos na buhay. Para kay El Shaddai. Amen po ba? Dito sa taas, sister. Meron pa ba? Darating. Darating. Oh, music maestro. Wag kang dyan sa likod. Magsitayo po para i-welcome natin si sister. Para sa family ng El Shaddai. Halina sa pamilya, kami nagaganap na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at Diyan ka lang, sister. pagkakasama ng isang matatag na pamilya. Ate Ron. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magpaalam sa bawat sasabihin ng pag-ibig at siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay palakad. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagaganap na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Amen. Sister, papaliwanag ko lang kung anong layunin ng El Shaddai. We are very happy to welcome you in the family of El Shaddai. Ang El Shaddai ay DWXI Prayer Partner Foundation International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Amen po ba? Amen. Ang El Shaddai ay sa salitang Hebreo ay ang ibig sabihin ay El ay God. At ang Shaddai naman ay Almighty. Ang iba pang kahulugan ng El Shaddai is the God who is more than enough to the all-sufficient one. El Shaddai is also one of the 7 covenant name in the Bible. Amen po ba? Amen. Yan po ang aming munting alaala, bookmark. Nakasulat po dito ang schedule na pang-araw-araw ng gawain. Ang gawain ng El Shaddai Fellowship. Ang panyo naman ay nakasulat ng Psalm 91. Ito ay dinadasal ng pagkagising ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, alas 6, at bago matulog, dinadasal po yan. Amen. Ang nakasulat dyan ay ang Word of God, kung saan man party sa katawan mo. Dasalin mo yan, ipatong, by faith, gagaling po yan. At pwede pong malaman ang iyong pangalan at taga saan po sa Pilipinas?
Magandang tanghali po sa atin lahat. Ako po si Jonaline, taga Bulacan po, pero tubo po akong Bicol. Biko. Biko. Palakpakan po natin si Sister. Pwede na po tayong umupo, Sister. Amen. Oh. Lahat po ba tayo pinagpala? Pinagaling! Amen. Oh, sino pong unang mag-share? Sharing portion po tayo. Sinong unang mag-share? Oh, palakpakan po natin si Sister Linda. Magandang tanghali po. Magpasalamat po ako sa Diyos dahil yung kahapon po check up ng alaga ko. Mula nang namatay yung isa kong alaga kasi 2 bisis yung naka-private nagastos niya doon nasa 100,000 Hong Kong dollar. Ngayon yung isa nagkaroon ng diabetes. Ayaw na niya ipa-check up. Kaya kahapon din niya alam, pina-check up ko. Pero kasi nangako ako kay Lord. Lord, sabi ko kahit anong mangyari sa alaga ko, may sakit man siya at wala. Yung 6,000 na pang ultrasound, ibigay ko na lang kay Lord. Salamat sa Diyos. Ang 3 ko pang alaga, wala po silang sakit, walang diabetes. Kaya salamat pa kay Lord. Saka ang pagtatides po, malaki pong pagpapala kay Lord. Salamat po Lord sa lahat. Amen. Ganyan po ang lingkod ng Diyos, hindi pinabayaan. Amen po ba? Amen. Sino pong susunod na mag-share? Wala na pong mag-share. Tumayo na po tayo. Amen. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng banal na salita na ihayag ng ating kapatid, brother Hernani Gonzales. Amen. At sa pangunahan naman po tayo sa panalangin ni Sister Giselle. Amen. At sa panambahan naman po, pangunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Yes, so Lord, welcome Holy Spirit in this place. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at Anak ni Espiritu Santo, Amen. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Ikaw ang Diyos na kay buti-buti sa amin, ang Diyos na aming kasakasama sa araw-araw na aming buhay. Lord, kami po ay naririto, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan, itinataas ang iyong dakilang pangalan at sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Bago po kami magpatuloy sa inyo, narito po kami lahat, nagkakaisang lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran at kalinisan ng aming puso. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Pagkalinis-linisin mo po ang kasulok-sulukan nitong aming puso upang sa oras na ito ay manahan ang iyong banal na espiritu at karapat-dapat kaming tumanggap ng iyong biyaya, sumamba at tumawag ng Ama, Ama namin. Maraming pong salamat sa buhay na pinapahiram mo sa amin. Salamat po sa isang linggong nagdaan na kami po ay inyong sinamahan sa kalakasan, sa mga biyaya na patuloy naming natatanggap mula sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo po ang araw nito. Pangunahan at samahan kami ng iyong banal na Espiritu. Sa ipo namin ipinagkakatiwala ang araw na ito at ang katagumpayan ay magmumula sa inyo. Pagpalain mo po at samahan ang taong inyong gagamitin upang maghayag ng iyong banal na salita. Bigyan mo po siya ng sapat na karunungan at kaalaman upang lubusan naming maunawaan ang mga salita na kanyang ihahayag. Higit sa lahat, basbasa mo po ang banal na salita na aming pagninilayan. Sapagkat ang iyong salita, ang aming kalakasan, ang aming kapayapaan, at ang aming kaligtasan. Sama't dalangin din po namin, Panginoon, na lahat ng naririto ay patuloy mo pong samahan,
Pagpalain ang mga prayer request. Alam po namin, ikaw ang Diyos na tumutugon at nagkakaloob nito. At ang lahat ng namumuno ng community na ito ay patuloy mo pong samahan. Samot dalangin namin, kami po ay lalong lumago sa gawain na ito. Pagpalain mo po ang mga manunugtog, samahan mo po sila, Panginoon ko. Yes, O Lord, higit sa lahat, patuloy mo pong palakasin at dagdagan ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo upang anuman pong aming mararanasan ay hindi kami mapanghinaan. At tulungan mo po kami palagi na turuan na kami ay makasunod sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige po, palakpak po ang mga kamay na yan sa ating Diyos na buhay. O purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Yes, O Lord God. Hayaan niyo dalhin kami sa iyong kaharian sa pamamagitan ng aming pag-awit, pagsamba sa iyo sa mga oras na ito. Amen. Glory to God. Purihin ka, O Diyos. Sige po, taas po natin ating mga kamay. Tanda po yan ang pagsuko sa ating Panginoon. Amen. Amen. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin, ito'y para sa'yo. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin, ito'y para sa'yo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawin isang banal. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin, ito'y para sa'yo. Gamitin mo, O Diyos, ang aming buhay. Alam namin, ito'y para sa'yo. Kaya't ito'y aming iniaalay upang gawin isang banal. Dalhin mo kami sa iyong kaharian. Dalhin mo kami sa kabanal-banalan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Gawing marapat sa iyong harapan. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ating Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus.
Hallelujah. Mahal po ba natin ang ating Diyos? Amen. Amen. Sige nga po, yung mga nagmamahal, itaas ang mga kamay. Ipalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Dahil sa araw na ito, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Purihin ka, O Diyos, workers, halina sa harap. Tayo na'y sasayaw, iindak sa ating Panginoon. Amen. Woo! Ang pag-ibig niya Hindi nagbabago. Hindi nagbabago Dahil sa Kanya, Dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya Hindi nagbabago Dahil sa Kanya, Dahil sa Kanya Tayo'y naligtas. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. pagmahalan tayo. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Magmahalan. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen. Lahat naman tayo nandirito, nakaranas na mahal tayo ng Diyos. Amen.
Biyaya man yan, pagsubok yan, mahal tayo ng Diyos. Amen. Amen. O, purihin ka, O Diyos. Oh, glory. Oh, glory to God, glory to Christ Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito dahil nandirito po kami upang ikaw ay patuloy na purihin, pasalamatan sa iyong kabutihan. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng bagay na patuloy mo ipinagkakalob sa amin. Higit sa lahat, sa buhay na pahiram mo sa amin. Amen? Oh, glory to God. Glory to Christ Jesus. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko
Son of of Abraham, through the power of your hand, you turn the sea into dry land. To the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. We will praise and lift you up, El Shaddai. praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory, Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most wholesome word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age, you're still the same. by the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. I will praise you till I die, El I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, naming Panginoon at aming tagapagligtas, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, kami po ay muling nagkakatipon, ang aking mga kapatid na mga Mandig Group. Sila po ay patuloy na nagninilay, patuloy na dumadalo sa iyong gawain, sapagkat inaamin po namin wala kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. At ang tao, alinsunod sa sinabi mo sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namamutami sa iyong mga labi, Panginoon. Kaya sa oras na ito, samahan mo kami, i-bless mo po ang mabuting balita, ang salita ng Diyos na aming pagninilayan,
ito magbigay kalakasan sa amin, katatagan, sa aming pananampalataya hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa iyo namin inahabilin ang nalalabi pang oras at panahon sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Diyos ng pag-ibig. Ibig ay siyang bumugaw sa aming puso at kaluluwa, At siyang natulog sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanpaman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magpahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalitan sa buong mundo. Pag-ibig ang Diyos, ang siyang sumakop sa bawat pusong buhay sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magpahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong Amen. Taas ang kamay, ang mga anak ng Diyos. Talagang maganda yung awitin na yan. Ilang buwan natin inaawit yan? Araw-araw? Isang buwan na. Pero hindi nakakasawa. Bakit? Ang Diyos ang pinatutungkulan natin dyan eh. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Tandaan nyo, ang kalikasan ng Diyos, pag-ibig. Ang pag-ibig, sabi nga, lahat ng bagay sa mundong ito mapagtagumpayan mo. Love conquers all. No? So ang ating topic, Lonis ngayon. Tapos na yung mga kuwan natin, yung Lord, help me. Lord, let's go, Lord. Ngayon naman, alam mo ba kung ano? Lord, I need you. O yun. Ha? Kasi madali tandaan yung gano'n, kailangan may pamagat para maintindihan ninyo, no? Lord, I need you. So ngayon, ang atin pong
pagninilay galing po sa Psalm 16 verse 5 up to 8. Lord, I need you. Psalm 16, 5 up to 8. The Bible says, You, Lord, are all have, and you give me all I need. My future in your hands. How wonderful are your gift to me. How good you are. Praise the Lord because He has guided me. In the night, my conscience warned me. I am always aware of you, of the Lord. Presence, He is near and nothing can shake me. Sabi, Ikaw lamang, O Yahweh, ako, Yahweh ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Kay inam ng kaloob mong sa akin ay ibinigay. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay kahit gabi diwa niya ang sa akin umakay. Nababatid ko na siya kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay hindi ako matitinag. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasang kamay, sambahin natin siya. Look upon my I need you. I need you. Lord, have mercy on me. Forgive me. Oh Lord, forgive me.
Amen. Amen. So, brothers and sisters, ito pong salitang, Lord, I need you. Okay, siya po tayo. Sabi ng narinig ko marami, lalo na yung mga walang Diyos, yung mga atheist, no? Yung atheist, walang Diyos yan eh. Alam mo ang scientist, hindi naniniwala sa Diyos yan. Kasi, yun yung mga taong, tawag nito, sobrang talino, alam na nila lahat ng bagay. No? Kaya nung year 1990s, no, nagpalipad ang Russia. May kwan yan napanood ko yan sa BBC World o sa CNN. Nagpalipad sila ng spaceship na makarating sa langit. Kasi yung Amerika, ang kauna-una nakarating sa yung Apollo 11, no, sa buwan. Di ba nakatingala ka sa buwan? Akala nila yung langit, yun na yung buwan. Ngayon, nagulat sila. Naroon na sila sa buwan, nakatingala pa rin sila sa langit. Akala nila yun na yung sukdulan ng langit. Alam mo sa pag-aaral namin, no, ang langit kasi merong tinatawag na 3 category. First heaven, second heaven, and third heaven. Yung first heaven, yung naabot ng lipad ng mga ibon. Kasi ang ibon may limitasyon lang yan. No? Ang pangalawang heaven, yun po yung naabot ng mga spaceship natin. No? Yung mga eroplano, mga jet, mga satellite. Wala naman sa langit yung satellite eh. No? Yung satellite, kaya ang Amerika pinaka-superpower eh. Bakit? Pag nagtayo ka ng satellite, kailangan mag-apply ka muna. Lahat ng bansa sa buong mundo. Kasi sila yung pinaka nandoon sa taas. Monitor nila. No? Kaya pagdating ng Armageddon, ang unang digmaan mula sa lupa. Sa itaas. Yung lahat ng mga superpower, makapangyarihang mga bansa, ang titirahin nila yung mga satellite na sa itaas. O ngayon, ubra kaya sila sa Amerika? Bago sila magpalipad ng paglagay ng satellite sa kalawakan, nanonood na yung US. Ngayon, lahat po namang communication sa buong daigdig, down lahat yan. Bakit hindi natin magamit yung mga cellphone nating mamahalin, pati mga computer, lahat yan. No? Kaya yung Armageddon, yun yung katapusan ng mundo. Digmaan ng kasamaan at ng kabutihan. Pati yung mga demonyo, makikilahok na dyan. Ang Israel, tingnan ninyo, pag napanganib yung Jerusalem, bumababa yung 7 arkanghel sa pangunguna ni San Miguel Arkanghel, si San Rafael, yung mga mandirigbang anghel, no? Nakikialam sila doon. No? Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, di kita kailangan. Lahat ng tao nangangailangan sa Diyos. Every day, na yung awitin, na people need the Lord. People need the Lord. Kaya lang hindi ko pa alam yan. Sa susunod na yan. Okay. Ang pamagat ng awitin na yan, people need the Lord. At the end of broken dreams,
Sa sunod, bukas. People need the Lord. Every day, they pass me by. Okay. Maaring nasa kalalagayan ka na ikaw ay super yaman. At hindi mo na kailangan ng Diyos dahil pag nagkasakit ka, may private doctors ka. Pag nagkaroon ng tagutom, we have no problem dahil marami kang naka-stock na pagkain. Kaya nung nagkaroon doon sa Pilipinas ng panic buying, halos maubos na ang mga grocery, ang mga malls ng mga pagkain nung panahon ng year 2000 kasi matatapos na daw ang mundo. Yung white hockey, millennium bag. Kaya mga tao doon mayroong ang laki ng mga eye bag, hindi na natutulog noong year 2000. Apektado doon yung mga, ang nagtuturo pa naman yung mga pastor, mga born again, na ibinta na ninyo o ipamigay na ninyo ang inyong mga ari-arian o i-donate na ninyo yung inyong mga alahas. Pag may mga gamit kayo sa bahay, pamigay na ninyo yan. Pag may trabaho kayo, magkuha na kayo. Magretiro na kayo. Kasi hindi natin kailangan yan kasi pupunta na tayo sa langit. Si Brother Mike nag-jogging kami noon. Sabi ni Brother Mike, ano nangyari doon? Nakapila ngayon sa mga, sir, nagpiprepare na ang mga tao ngayon ng pagkain. Yung iba nga, naghukay na sa bundok Dinala na yung mga grocery doon. Nagtatanil na sila kasi mawawasak na daw ang mundo. Alam mo kung bakit very memorable sa akin yan? Kasi, nung time na yon, inassign po ako dito, umalis ako ng Pilipinas ay December 29. Kinabukasan, pangalawang araw, magkakaroon na ng New Year. Doon yun papatak yung yung balita na yun tungkol sa white hockey at millennium bag. Ang opisina natin noon dyan pa sa Causeway Bay. Pagdating ko noon, sabi ng mga workers, sir, alam mo bang balita? Sabi ko, bakit yung balita? Matatapos na daw ang mundo. Anong gagawin natin? Mag-observe tayo mamaya hanggang hating gabi. Kasi matatapos na daw ang mundo, sabi ng mga balita, sabi ng mga mangangaral. Sabi ko, bakit balisang-balisa kayo? Bakit? Kung matatapos ba ang mundo, may magagawa ka ba? Ang instruction ni Brother Mike, walang prayer partner na magpapanic buying. Gawa yan ng mga taong walang pananampalataya. Kasi kung mangyayari man ang mundo, kung mawasak man ang mundo, may magagawa ka ba? Bakit ka na babagabag? Ang kailangan mo lang si Lord. Lord, I need you. Kasi kung si Lord ang kailangan mo, ang sabi ng 1 John chapter 2, verse 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos mabubuhay magpakailanman. Amen po ba? Kung mag-amok yung mga super power ng mga bansa na may mga nuclear sila, may magagawa ka ba? Pero ang Diyos may magagawa. Everything, tandaan nyo lagi, our God, everything is under control. The most powerful God. At hindi hayaan ng Diyos na masisira ang mundo sa kagagawa ng tao. Kaya tingnan mo yung testimony ng isang preacher natin.
pinaulanan ng missile ni Saddam Hussein ang buong yung Jerusalem. Alam mo ba, pagdating sa Jerusalem, yung mga missile para mga kuitis, sumisirit lang, hindi puputok. Ha? Dahil ang Jerusalem, ang ibig sabihin niyan ay Holy City. Ang Jerusalem, ang meaning niyan, house of bread. Ha? Kaya sinabi ng Diyos, Israel, Israel, ilang bisis kitang kupkupin, Jerusalem, bakit ayaw mo sa akin? Sabi ni Jesus. Pero sabi ni Jesus, mahal na mahal pa rin kita. At alam mo kung saan nagdasal si Jesus? Sa ibaba noon ay Gethsemane. Pag-akyat mo doon sa pinakatuktok, yan, sos yung sasakyan, hirap na hirap no? Kasi pag ganyan Ang pangalan po doon, Mount of Olive. Mount of Olive. Na pag tumingin ka, kitang-kita mo yung buong Jerusalem. Doon si Jesus umiyak, sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, bakit ayaw mo sa akin? Pero tandaan mo, mahal na mahal pa rin kita. Kapag nasa panganib ka, iingatan kita. Ang iyong kalagayan, Jerusalem, ay katulad ka ng isang sisyong manok. At ako ay magiging katulad ng inahing manok. Lulukuban kita ng aking malabay na pakpak. Yan ang dahilan kung bakit. Ikuan mo nga ito, baka matumba. Hindi nakabuka yan. Kaya inahawakan ko. Yan, sus Ginoo ko. Yan. Kaya, tingnan nyo ang Israel ang nakatira ay mga Israelite. Kasi Israel Sa lahat ng generation, sa lahat ng tao sa mundo, ang binanggit ng Diyos, that chosen people of God ay ang mga Israelites. No? Kahit pag sama-samahin mo pa yung Arab country na yan, hindi yan makakadaig sa Jerusalem, sa mga Hudyo. Bakit? Sinasabi na ng Diyos yan. Ang sino mang kalabanin ka, ako ang kanilang kalaban. Ang sino mang wawasak sa iyo, wawasakin ko sila. No? Yun yung pangako ng Diyos. No? Kaya ang mga Hudyo, sila talaga pag magdasal, sus Ginoo ko, walang pwedeng sa kanilang pagsamba. Kaya yung Sabbath day doon, Sabado Lahat yon walang pwedeng magtatrabaho. No? Pati mga katulong walang trabaho. Kahit nga pagpindot ng ilaw, hindi nagpipindot ng ilaw yung mga Hudyo. Lahat ng kinainan nila, kakain sila, lahat ng hugasan. Itong tuwa yung mga katulong kasi doble ang bayad pag katapos ng Sabbath day. Brother ba, ito tira Ang laki ng tinapay, ito kahaba, sus Ginoo ko. Pinamigay ko lang sa uwak kasi doon sa rooftop sa Tel Aviv, no? Brand new yung yung building doon ng El Shaddai. May isang kwarto doon, yung bomb shield. Pag humuni na yung alarm, papasok lang ako doon sa bomb shield. Kahit bombahin pa yung building hindi tatablan. Ganito kakapal yung mga bakal at saka yung yung mga yung mga salamin. Doon sa bomb shield na yon, kumpleto na doon. May pagkain doon, may grocery, kahit isang linggo ka doon na tumira. Isang linggo bumbahan, buhay ka. No?
Oh, sabi ko, hayahay kayo dito, no? Oh, yon. Kaya ang mga Hudyo, sila yung talagang ang paniniwala nila. Sabi nila, Yahweh, I need you. Hindi mo kami pababayaan. Yun yung pangako ng Diyos sa mga Hudyo, sa mga chosen people of God. Yung mga hindi Kristiyano, hindi nila kailangan ng Diyos. Kaya namin lang Diyos-Diyusan. No? Ang mga Hudyo, talagang ang tunay na Diyos ang kanilang sinasamba sa espiritu at katotohanan. At pag sumamba ang mga Hudyo, inuuntog pa yung kanilang mga ulo doon sa pader, doon sa western wall. Kaya na-observe ko yung mga kapatid. Sabi ko, ang tagal naman itong Hudyo na ito sumamba. Umiiyak pa. Dinadago ka ng dibdib. Sabi ko, hindi kayo makabukol-bukol ang noon nito. Ang haba ng mga buhok at mga bigute. Alam mo kung bakit nakarating ako sa Western Wall? Araw ng sarado doon. Ang pwede lang pumunta mga rabay. At saka yung mga, kasi kuwan yun piyesta ng Pasko. Nakasuot din ako ganito. Sabi nila, brother, hindi ka makapasok dyan. Halika, bibili muna ako ng sombrero na parang obispo. Kasi lahat sila doon nakaputi Sabi niya, lalakad ka lang, wag kang lilingon ng lilingon. Doon sa Western Wall na yan, doon nagdadasal lahat yan ng mga Hudyo, mga rabay. May mga umaawit, may mga nagpe-pray. Kasi galing sila sa iba't ibang bansa sa buong mundo no? Once a year sila umuwi para dalhin yung handog pasasalamat nila, suporta nila sa gobyerno. Ang mga Hudyo pinakamayayaman sa buong daigdig. No? Yung United States of America, pati Europe, pag ang mga Hudyo ay umalis dyan, bankrupt ang kanilang bansa. Kasi karamihan dyan, mayroong Canadian Jews, American Jews, hindi yung juice na iniinom natin, Ayun. Hindi niyo ba alam na mga may-ari ng pabrika sa Philippines, karamihan dyan, mga Hudyo? O ngayon, ano nangyari doon nung sinabi, alam mo brother ba, ito yan para hindi ka mahalata, huwag mong talikuran yung pader. Kabastusan yan. Pag nagdasal ka doon, umalis ka ng paatras palayo. Bilang paggalang doon sa Holy of Holy yan. Tapos pag malapit ka na may lugar doon, saka ka lang tumalikod. Pag malayong-malayo ka na doon sa Kindami akong aral na kuwan doon Kung ganda pala dito. Babait ng mga tao. Wala kang narinig na nagmura. Ang mga bibig nila puro pagpupuri kay Yahweh. No? Tapos punta naman ako doon sa kabila. Sa Bethlehem. Sabi niya, alam mo bang ibig sabihin pintuan na yan, Brother Bay? Katawan mo lang ang kasya dyan. Pagpasok mo sa Bethlehem, kung gusto mong ma-experience yung makipot na daan, sabi ni Lord, doon kayo pumasok sa makipot na daan. No? Sabi ko, bakit parang katawan lang kasi doon? Kasi yun ang simbolo ng pintuan, sabi ni Lord, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok dito ay papasok sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, Brother Bayo, may gitna 2,000 years ago, yung pintuan na yan, ma-experience mo doon na kung kailangan mo ang Diyos, alisin mo lahat ng bagahe sa katawan mo. Hindi pwede marami kang dala-dala.
May daanan din doon yung isa, makipot lang na daan. Yan. Daanan ng mga bihahirong mga asno. Kaya ang asno lumuluhod. Bakit? Yung mga travelers galing sa iba't ibang lugar. Pag pumasok ka sa Bethlehem, yung pong asno, di ba maraming karga-karga sa gilid yan? Yung kinakarga ng mga aalisin mo lahat yan. Kasi hindi makapapasok yung asno. Kasi makipot lang ang daan, ang gate. Ano pang ginagawa nila? Hindi lang bagahe yung inaalis. Hindi pwedeng pumasok ang asno pag siya'y nakalakad kasi baluktot kanyang likod. Anong ginagawa ng asno? Makita mo mamaya yan. Ang asno ay kusang lumuluhod. Papasok para makapasok siya makipot na daan. Amen? Kaya may kahulugan yan. Anong sinabi ng mayaman? Ng binata? Ano ang gagawin ko, Panginoon, para magkamit ako ng buhay na walang hanggan? Ano sinabi? Ni Jesus, nagawa mo na ba lahat? Oo, Lord, perfect. Sabi ni Lord, may kulang pa sa iyo eh. Ano yun, Lord? Napakayaman mo, ibinta mo ang ari-arian mo. Pamigay mo sa mga dukha. Sabi ng mayaman, ano ka, hilo? Pinaghirapan ko yan. Alam mo bang mayaman, tumalikod, malungkot. Nung malungkot noon, tinawag ng Panginoon mga alagad. Alay kayo dito. Sabi ng mga alagad, ano yun, guro? Ano yun? Nakita mo yung mayaman na yun? Mas mabuti pa ang kamilyo ay makapasok sa butas ng karayom. Yun yung binabanggit yung butas ng karayom. Kaysa isang mayaman na pasakop sa paghahari ng Diyos. No? Yun yung parable na yun. No? Pag ikaw ay mayabang, hindi marunong magpakumbaba, hindi ka makapapasok sa makipot na pintuan. Amen? Danon din doon sa the door keeper, the door of salvation, kailangan wala kang bagahe, wala kang Louis Vuitton, wala kang mga bag, wala kang kung ano-anong mga dala sa katawan kasi kasyang-kasya lang talaga ang katawan mo doon. Yun ang sinasabi ni Lord. If you follow me, deny yourself, kalimutan mo ang lahat at sumunod sa akin. Amen? No? Although hindi mo kailangan ngayon ng Diyos, pero darating ang panahon, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kamatayan, hindi pwedeng hindi mo tawagin ang Diyos. At talagang tatawag ka sa Kanya, Lord, I need you. I need your help. No? Amen? Kaya, tingnan mo, yung mayaman, nagkasakit. Yung mahirap, nagkasakit din. Namatay yung mayaman, namatay din yung mahirap. Di pareho lang. Di ba? Pero ang tanong ganito, itong mahirap, tumawag, Diyos ko, huwag mo akong pababayaan. Itong mayaman, mamamatay na, may pride pa rin. Mataas pa rin ang kalooban. Amen? O ngayon, anong sinasabi dito ng Panginoon? Oo, ngayon, di mo ako kailangan, pero darating ang panahon, kailangan mo ako. Sapagkat ako lang ang makapagbibigay ng kaligtasan sa iyo. Ako lang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa iyo. Bakit? Ano sabi ni Lord?
I am the way. Wala. Yung daan na ginawa mo, superhighway, hindi makarating sa langit yan. I am the way, I am the truth, I am the life. I am the door. Diba sabi doon? Jesus, the door of our salvation. No? O ngayon, ito na, sabi dito ng Panginoon. Ang sabi niya dito, sa 5, You, Lord, are all I have, and you give me all I need. All I need. My future and is in your hands. My future, your futures, ang kinabukasan mo na sa kamay ng Panginoon. Wala sa talino mo. Kasi ang Diyos, siya rin nagbigay ng talino mo. Amen? Kaya kung may pinakamayabang, siguro, si Nabukadnezar. Si Nabukadnezar kaya nagkaroon ng tinatawag na Babylonian Empire. Kasi pinaka most powerful nung una, si King Nabukadnezar. No? Hanggang sa nagpatayo na si Nabukadnezar ng rebulto. At kinuha na ni Nabukadnezar yung glory para sa Diyos. Lahat ng tao kailangan yumuko sa rebulto. Kailangan lahat ng tao ay sumamba sa rebultong pinatayo ni Nabukadnezar na kanyang mukha. Anong sinabi ng tatlong Hebreo? Si Shadrach, Meshach, and Abednego? Ay hindi, kay Yahweh lang kami yuyuko. O ano nangyari doon? Hinulog yung tatlong Hebreo sa pugon. Alam mo, mas tatlong Hebreo na sabi niya, kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami yuyuko sa iyo, Haring Nabukadnezar. O ano nangyari ngayon? Hinulog sila. Nung hinulog sila, 7 ibayo ang init noon. Yung bakal lang nga, sa ilang minuto lang, nagbabaga na eh. Yung tao pa kaya. Siguro ilang minuto lang, abo ka na eh. Pero ang sinabi ng tatlong Hebreo, pag sinabing Hebreo, Hebreo, mga Hudyo yan. Ito si Daniel, sabi, kaibigan ni Daniel tatlong Hebreo na yun eh. Si Daniel, binigyan ng katungkulan ni Haring Nabukadnezar. Sabi ni Haring Nabukadnezar, bakit sinuway ng iyong mga kaibigan ang utos ko? Alam mo sinabi ni Daniel, mahal na hari, kilala ko po sila. Hindi yan tatalikod sa aming Diyos. O hinulog. Nung hinulog, dahil si Haring Nabukadnezar, tinanong pa niya, tingnan mo nga Daniel, yung mga kasama mo kung buhay pa ba o sinamahan sila ng Diyos ninyo? Nung sinilip ni Daniel at sinilip ng yung mga sundalo na, yung mga malalaking mama na naghulog kay Shadrach, Meshach at Abednego doon sa sa pugon. Anong sinabi ng mga tao, yung mga naghulog sa kanya? Mahal na hari, 3 lang ang hinulog namin. Bakit 4 na sila ngayon? Tila Diyos ang kasama nila. Oh. Na? Ang magandang istorya niyan. Alam mo, sinabi ni Haring Nabukadnezar, lumabas kayo dyan. Nung lumabas yung 3, inamoy-amoy pa sila. Wala bang nasunog sa inyo? May buhok ka, 1 buhok walang nasunog. Yung katawan nila, pati damit, walang nangyari. Alam mo kung sino nasunog? Yung naghulog sa kanila, nahulog doon sa pugon, o ilang minuto lang, abo na.
Amen? Kaya mga inggitero, sila ang mapapahamak. Totoo yun. Totoo yung sinabi, Lord, if God is with you, who can be against you? Amen? Yung mga taong naninira sa iyo, ay nako. Kahit kulamin ka pa, yung mangkukulam, pag si Lord ang gumanti, yung mangkukulam ang magkasakit. Kaya sabi doon sa security, sabi nung mangkukulam nun, sa coordinator ng El Shaddai, oh, kinulam ko yung preacher nyo, 7 Biyernes, sa simenteryo ko pa, tinutusok-tusok yung aking manika. Tapos sabi ng mangkukulam, wala pa akong kinulam na hindi napatay. Ba't hindi yung preacher ninyo? Yung preacher, pag umaga, manang, mga unta. Niyayaya pa niya kumain yung mangkukulam, di alam niya na kinukulam na pala siya. Bibigyan pa niya ulam kasi kapitbahay lang yun eh. Ang opisina natin sa Siquijor, haunted house. Ang laki ng mansyon pero ang renta natin doon 40 pesos lang isang buwan. Kasi libreng multo. May mangkukulam pa sa tabi na kung may laki pang baliti. Ha? O ano ngayon sabi ng kwan doon? Pumunta yung mangkukulam doon sa bahay ng opisina ng El Shaddai. Kinausap yung mga koordinator. Uy, hindi na ako naniniwala sa kulam. Nagulat ngayon yung mga prayer partner. Bakit ka naniniwala sa kulam? Eh, yun ang trabaho mo, mangkulam. Kilala si Siquijor eh. Sabi niya, kasi gusto ko na maglingkod kay El Shaddai. Bakit? Hindi tumalab yung kulam ko doon sa preacher ninyo. Purihin ang Panginoon. No? Ngayon, alam mo nangyari doon? Nung makita ng mga tao sa Siquijor, na yung mangkukulam yan, naging workers na ng El Shaddai, dumagsa ang maraming tao at gusto na rin nilang maglingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen? sabi ng preacher hindi ako natatakot sa kulam. Kasi ang kulam, inuulam lang namin yan. Amen? Sa gitna ng kagipitan, sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng kaguluhan, lahat ng bagay sa mundong ito magkaguluman, isa lang tatawagan mo, hingan ng tulong, Lord, I need your help. Amen po ba? At sinabi naman ng Panginoon, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Okay. Ayan, tamang-tama yan. Lord, I need you every hour. Hindi lang, Lord, I need you in 1 year. I need you in 1 contract. I need you every hour. Hindi lang pala yung isang araw. Every minute, every hour, I need you, Lord. Amen? Nanaginip ako na kagabi yata yun, no? Na pinaligiran ako ng mga may aswang, may mangkukulam. Aba, pati sa panaginip, nakipagdigma ako. Sabi ko, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, ikaw mangkukulam ka, ikaw aswang ka, sa pangalan ni Jesus, tinatalian kita ginagapos. No? Alam mo? Sinabi ni Lord yan, there is power in your tongues. At kahit sa panaginip, ang kaluluwa mo marunong mag-cast out ng demonyo pag ikaw ay pag-aari na ng Diyos. Amen po ba? Kasi pangako ng Panginoon yan. There is power in the name of Jesus. Pag binanggit mo lang pangalan ni Jesus Christ, tatakbo na yung mga masamang espiritu.
O di, pagising ko, nag-pray ako, oh Lord, tagumpay tayo sa digmaan sa Panginoon, gusto ko na matulog. Oh, napalitan ng magandang panaginip. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Oh. Amen? Okay, ito. Why do we need God every hour? Why? Kasi, bakit every hour, every minute? Because He gives us our breath and sustain our existence. Yung hininga natin. Kung alisin kaya ni Lord yung kahit 10 minuto lang, alisin niya yung hangin sa buong mundo, ay lahat ng tao tigok. Oh. Isipin mo, kailangan natin ang Diyos per minute. Bawat tinga, piso, 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 piso. Ay nako, milyon-milyon ang utang mo sa Panginoon sa isang araw lang. Piso-piso lang singil ni Lord. Kasi ang bawat hininga natin, galing sa Diyos yan. Amen po ba? Yan ang dahilan kung bakit, Lord, kailangan natin araw-araw. No? Pangalawa, He has continually purifies us. He gives us a place at the table. He is our rock. He loves us no matter what. And He cannot wait to take us home with Him as His bride. When that day come, we do need Him every hour. Tingnan nyo. Kung ating intindihin, siya po yung rock, the rock of our salvation. No? Ang kaligtasan natin sa Kanya. Pangalawa, siya ang naglilinis sa atin. Purify your people, O God. Hindi natin kayo maglinis sa sarili natin. No? Kayo umating kayo sa Biyernes, mayroong CLSS dun sa Saikong. Purify your people, O God. Alam mo yan? O yun na, kantayin natin. Kantayin natin mamaya yan, no? So, iyan ang kailangan natin kasi wala naman tayong magagawa kung wala ang Diyos. Amen po ba? Hindi natin siya kailangan, kasi ang tao, ang problema sa tao, nangangailangan lang paggipit. Hindi natin alam na every minute, every hour, kailangan mo ang Diyos. Dahil yung hininga mo, galing sa Diyos yan. Amen? Kaya yung isang sister Brother Bay, pahingi ng pera, bakit? Ang mahal ng oxygen. Magkano ba oxygen ngayon? 1,000 piso. Kung singiling kaya ni Lord tayo, doon sa hininga natin, bakit nilagyan ng oxygen yan? Kasi kinakapos ng hininga. Amen po ba? Bukod sa kinakapos ng hininga, may hika pa. Sus, Ginoo ko. Alam mo yung taong hikain, sus, awang-awa ako na, hinahabol yun. Sabi ko, naputol yata. Mayroon kami kasamang, may katabi ako hikain na preacher. Ay, naghihilik paggabi, hindi ako talaga nakatulog. Tapos ang tagal, ako ang natatakot kasi yung hugot ng hininga, ang tagal bumalik. Sa awa ng Diyos, patay na sila ngayon. Tawa-tawa talaga ako noon. Sabi ko, kumpare ko, pre, 3 yung sound ng iyong hilik
Ambot sa imo. Hallelujah. Sabi ko, ito yan. Ikaw nagdadasal kay Lord na bigyan ka ng magandang kasi maramdaman mo naman yan no? Pag ikaw ay kinakapos sa hininga, ibig sabihin may problema yung loob. Mahilig pa sa baboy. Ay, sus, Ginoo ko. Sinabihan ko na high blood ka. Bawal sa iyong baboy. Ay, hindi naman baboy yung pata yan Akin na. May sakit ka na nga, pilusupo ka pa. O kinain yung pata. Pag-uwi, diretso sa ospital. O, tingnan mo, makinig ka naman. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. No? Okay. Ito. What are the 3 things God requires of us? Ano yung tatlo na yan? Instead, God wants 3 things from us: good choices, rightly placed affection, and humanity to embrace His love, acceptance, and forgiveness. No? Itong tatlong ito, mahalaga to sa atin. Yung pong yung forgiveness, kasi pag may sama tayo ng loob, may galit po at tinanakit, hindi tayo makahinga ng maaliwalas. No? Amen po ba? Okay, ano yung 3 na yon? Ito, binigyan tayo ng Diyos ng 3 principles of what God asks of His people. Number 1, to do justice. I need justice, Lord. Kaya ang Diyos makatarungan. Kung ikaw ay walang hustisya na nakuha sa mundong ito, mayroong justice sa itaas. Hindi makaligtas lahat ng tao. Kaya don't worry yung mga corrupt, yung mga nagtago sa batas. Pag namatay, haharap yan sa batas ng Diyos. Walang lihim, walang natatago sa Diyos. Alam ng Diyos. Kaya ang mga kabit, tinatago. Walang kabit na, tinatago yan. Amen po ba? Taon-tawa si sister, Mayroon bang kabit na nilalantad? Lahat ng kabit tinatago. Ito mga tunay na asawa na pinakasalan, naghihintay ng justice. Lord, bahala na po kayo sa asawa ko. No? Nung matigok yung asawa niya, lahat nagkiklaim ng insurance, nagkiklaim ng SSS. Ano nangyari? Doon sa original ibibigay. Kaya, ang justice naroon pa rin sa tunay na asawa. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Yan yung prinsipyo ni Lord. Don't worry kung wala kang justice sa mundong ito. Yung biyanan ko, binaril sa loob ng bahay. No? Fiesta. Ang bumaril sa kanya, yung mga gunman, yung mga pinakain niya sa palad. Alam mo naman sa Cavite, walang demandahan. Gaganti na. Ang sabi ng biyanan ko, wag. Ang Diyos nang bahala. Ang Diyos ay makatarungan. Ang ginawa ng biyanan ko, dinadasal niya sa Imus Cathedral. Ang biyanan ko, 26 years na coordinator ng El Shaddai sa Imus Cathedral. Dinadasal niya doon. No? O ano nangyari doon sa bumaril sa asawa niya? Yung isa, nabangungot, patay. O di nakaganti na. Si Lord ang gumante. Amen? Yung dalawa, binaril din. Kasi may kuha ng Panginoon. Kung sa bala ka nabubuhay, sa bala ka rin mamamatay.
lahat ng mga gunman, lahat ng mga utusan para pumatay ng tao, doon din sila mamamatay. Kasi yun ang buhay nila. Amen? Kaya nung ligaw ko sa asawa ko, tanghali. Sabi niya, mabubuhay mo ba yung kapatid ko? Dinakutan ako ng isang dakot na bala. Sabi ko, paraan-paraan lang yan. Hindi naman ako maniligaw gabi. Tanghali. Amen? Sabi ko, ang nabubuhay sa bala rin mamamatay. Ako'y nabubuhay sa salita ng Diyos, ay mabubuhay ako magpakailanman. Amen? Okay? The number 2 principles, to love kindness. Ang prinsipyo ng Diyos. Kung ikaw'y napagkaitan ng pag-ibig, kabaitan, don't worry. Makakatanggap ka rin ng magmamahal sa iyo. Yun yung si Jesus. Pagka ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at magtulungan. Amen? Pangatlong prinsipyo ng Panginoon, 3 principle, what God asks to His people. Number 3, and to walk humble with Him. Ang gusto ni Lord, magpakababa ka, lumakad ka sa mundong ito sa katuwiran ng Diyos. Amen po ba? Okay. Ito na, tatlo. What are 3 ways? Kanina, principle. Ito naman, 3 ways God take care of you. Number 1, He will love you. Amen? Number 2, He will seek you. I will love you, He will seek you. And number 3, and He will take care for you. Amen po ba? And what Jesus promises, to never leave us. I will never leave you or forsake you. Di ko kayo iniwan, di ko kayo pababayaan. Ako'y pangako ko, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng sanlibutan. Amen? Yan yung pangako ni Lord. Magsitayo na tayo. Na? Sarap mga magpuri sa Panginoon. Amen? So, sabihin mo sa katabi mo, Sister. Alam mo ba? Jesus loves you very much. Loves you very much. Amen. Sabi mo, Jesus, He will take care for you. He will take care of you. Kaya sabi mo, huwag ka nang malungkot. Taas mo ang kamay mo. Hallelujah, Jesus. Purify your People of cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love.
Thank you, Jesus. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid, nakataas ang kanilang kamay, bilang pag-amin na wala talaga kami magagawa sa buhay nito kung wala ka sa amin. Kaya kailangan namin kayo dahil kami po ay umaasa sa iyo. Wala na pong iba kaming asahan sa mundong ito kundi kayo, Panginoon. Nakikita mo ang aming mga pagpapagal, nakikita mo ang lahat ng aming ginagawa. Kami po ay nagsisikap na masunod ang inyong kalooban. At alam ko po, your will, the will of God is the word of God. Naroon na papaloob ang iyong kalooban sa iyong salita. Pagpalain po ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga pangarap sa buhay, ang kanilang mga mahal sa buhay na iwan sa Pilipinas, ang kanilang mga employer, at ganoon po, Lord, sa iyo namin pinagkatiwala every hour ang aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming samutalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang salmo. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusok pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas.
nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaanos sa mga serpiente't leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaari kong ipinit ang langit at ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Thank you. See you next month. See you sa next Monday. See you tomorrow.